Nasa hot seat ngayon ng Philippine Ports Authority kaugnay sa overpricing nito na pagbili sana ng body-worn cameras na gagamitin sa kanilang mga operasyon. Naungkat ang pagdinig na ito o sa pagdinig ng PPA kung saan halos 1 milyong piso ang halaga ng isang piraso ng naturang camera. Depensa naman ng PPA, dumaan raw sa tamang procurement ang pagbili sa naturang body-worn cameras. Narito ang report ni Criza Lopez. Inisyuhan na ng memorandum ng Department of Transportation si Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago kaugnay sa mga issue ng mga umano'y overpriced cameras. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, nakarating na kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang issue at ito'y hinihinga na ng paliwanag. Pinahahanda na kay GM Santiago ang dokumento katulad ng Commission on Audit Report maging ang pag-uutos na imbestigahan. Na nakaabot na rin po kay DOTR Secretary Lopez at meron na po siyang pinadala na memorandum, naka-address po mismo kay GM Santiago at siya po ay pinapag-explain at pati po yung mga COA reports ay pinapahanda na rin at lahat ng dokumento pati po ang pag-uutos na magkaroon ng investigasyon pati po sa audit. So asahan po natin sa susunod na mga araw ay makikita po natin kung ano po ang sagot ni PPA GM Lopez. Nagbigay na si GM Santiago ng paliwanag sa palasyo. Batay sa paliwanag niya, nanindigan siyang dumaan sa regular procurement process ang body-worn cameras na kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo. Iginiit ni Santiago na kagaya ng ibang procurement ng PPA, hindi nagbabayad ang ahensya ng advance payment. Procurement na ito, dumaan po ito sa regular na proseso at gaya ng ibang procurement ng PPA, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. The unit cost cannot be computed by dividing the contract price by the mere number of camera alone. This includes nationwide connectivity, back-end servers, software, training, and system. Noong October 9, kinwestiyon ni Tulfo sa budget hearing ng Department of Transportation ang pagbili ng PPA ng 191 body cameras noong 2020 na nagkakahalaga ng 168 milyon. Batay sa komputasyon ni Tulfo, bawat isang camera ay nagkakahalaga ng 879,000 pesos. Isang unit nagkakahalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body-worn camera. Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero parang napakalaki po yata. Hindi. May akong dokumento. Ayon kay Santiago, ginagamit ang mga body-worn cameras ng mga port police na nasa ilalim ng National Port Surveillance Center. Dagdag pa ni Tulfo, pinuntahan ng senador ang Boston Homes na binilhan ng PPA ng body camera. Natagpuan na isa lamang apartment ang Boston Homes na matagal nang na-flag down ng COA dahil sa pagbebenta ng sirang camera. Kung nag-check lang sana kayo, pinuntahan nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment lang pala ito, ba't kami bibili rito ng daan-daan milyon worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman ninyo na ito'y nagbenta ng defective ng mga equipments sa EMB. Sa hearing, sinabi na ni Santiago na dumaan sa proseso ang procurement ng body-worn cameras at hindi lamang mismong camera ang binayaran ng PPA. Binigyang diin sa pahayag ng PPA na kamakailan lamang ay nakompleto ng Boston Homes ang kaparehong proyekto ng Philippine Coast Guard na nagkakahalaga ng 217 million pesos. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.